paano kayo binago ng popularity? Kumusta na yung buhay nyo? Pa-describe sa amin. And hindi ba overwhelming? Na ganun karami yung tao na tumigil ito na? Sa totoo lang po, hindi ko po ina-expect na may magbabago man sa akin. Kasi lagi pong sinasabi sa amin na keep my feet on the ground. And kapag may nakakakilala man po sa akin, tapos kasama ko yung tatay ko, proud na proud po siya. At yun po yung kinakatawa ko po. Yung papa ko po, pag nasa labas kami, kahit hindi po ako kilala ng tao, sabihin niya, uy, nanonood ka pa ng Seducing Jake Palma. To ang nakubita doon, si Alice. Siya si Alice. Gusto niyo po magpa-picture? Tapos ako po mismo, nahihiya ako, pero na-realize ko, ganun lang po siya ka-proud sa akin. And ayun, sobrang saya ko po na may napapatunayan na po kahit pa paano sa ilang years po na pinaghirapan ko po. Ako naman po, sobrang pasasalamat ko sa mga nagawa ko project. And itong Seducing Drake Palma, isa ito sa mga project talaga na nabago na sobrang buhay ko. Pero ito din yung project na nagturo sa akin na dapat yung buhay ko lang yung nagbabago pero hindi ako. Diba? Kung paano dapat ako nagsimula, pero pa rin ako Maka-conceptualize kayo ng project for the two of you. Ano yung gusto nyo? Ako po, gusto kong project para sa amin dalawa talaga. Ito na po yung paparating na movie namin. Talagang pangarap ko tong role na to. Ikaw, ano ba? Ako din po. Pero if may isa pa, gusto ko po horror. Thank you. Thank you po. Thank you so much po. Thank you so much. Ako, that was Kate Adahar ng Random Republica. Next up, it's Dolly Ann Garbahal ng Philippine Star. Hello. Anong favorite scene yun sa Seducing Drake Palma na gusto nyo i-rewind ng i-rewind? Sige, gawin mo na. Ako po, ang favorite ko po talagang scene ay yung sa sunset po. Dito po yung first time na kinis po ni Drake si Alice, except sa lips. So yun po. Mas nakakakilig po siya kasi he kissed you everywhere but your lips. Kasi it's your first. Ako din po yun yung favorite ko dati, pero ngayon favorite ko na po yung ending. Ay, ano yung ending? Mamaya po papanoorin ko na. Hindi ko pa po siya pinapanood kasi special screening later. Pero yun po yung favorite ko talaga yung eksena namin dalawa. O muna natin i-pre-em. So yung title Seducing, I don't know if you're of age already, pero ano yung definition niyo ng seduction? Yung kunwari paano isi-seduce yung, not necessarily Angela or vice versa. For me po, it's the art of attracting someone effortlessly or pwedeng mindfully. So, in the context of Seducing Jake Palma, it's Alice trying to seduce Jake, but in the end, parang siya yung na-seduce. And for me, I don't know if this is part of the question, but I just want to say it anyway. The most seductive thing about Drake or Robin is his eyes po talaga. You really get lost in it. In his eyes. About you, Robin, anong seduction para sa'yo? Siguro po seduction para sa akin, ano talaga, parang pag pinapakita na sa akin ng babae, kung paano siya makisama sa akin, ganyan. Yun talaga yung nakaka-seduce para sa akin. Kung paano niya ako alagaan, kung paano yung ugali niya sa akin. Yun talaga yung tinitignan ko sa isang babae. So, na-achieve ba yun ni Angela? Ay. Achieve. Opo naman. Thank you. Thank you po. Thank you po. Mission accomplished. Mission accomplished. Thank you so much, Ms. Dolly Ann Garbahal ng Philippine Star. Up next, si Mark Magadia ng Maganda Ba Movie. Hi guys. Hello po. Question ko lang, since matatapos na yung
first season ng Seducing Great Palma, ano yung parang natutunan ninyo sa mga characters ninyo na you think is malaking naitulong sa inyo, sa pag-improve sa inyong character? For me po, ang natutunan ko kay Alice is that she's so passionate about being in love. Kapag mahal niya yung tao, hindi siya basta-basta susuko lang. Ipaglalaban niya po talaga. And that kind of attitude and energy is something that I want to apply in my life. Na kahit ang dami ng pagsubok, hindi ako basta-basta susuko at lalaban lang ako. Dahil ito talaga yung mahal ko. Ako naman po, pinaka natutunan ko kay Drake talaga na okay lang maging hindi okay. Hindi kailangan lagi malakas ka. Okay lang minsan magpakita ka ng emosyon mo. Yun. Ako po kasi parang ako si Drake, yung parang hindi mo mahalata sa kanya, ang dami niyang pinagdadaanan. Lagi ko po tinatago yun. Pero ngayon, parang kung may problema ako, sinasabi ko na talaga. Ganun siya. Tinatanggap ko na talaga. Yan po. And second question ko na lang, paano niyo masasabi na okay lang na ihinto na yung pag-seduce sa isang goal or sa isang tao? May limitasyon ba? Or ano yung parang trigger para sa inyo? Para sabihin niyo na it's time to stop na yung pag-seduce? Kung paano man i-define yung seduction, ano yung parang magti-trigger sa inyo, you stop it for you, for your own For me kasi, dapat po clear yung motive mo kung bakit mo ba isi-seduce yung tao. Kung gusto mo po ba siyang mapagusto sa'yo, o kung gusto mo lang po ba siyang i-date lang, or good time lang. But for me, feeling ko, kapag it's time to stop, kapag nag-set na ng boundary, yung tinatry mong i-seduce, kapag sinabi niya na, oh, hanggang friends lang tayo, in short, pag nabasted ka. Pero, personally, I haven't tried to seduce anyone man. But if I were to seduce someone, I think my cue to stop would be kapag okay na kami, kapag nakuha ko na siya. Or kapag sinabi niya sa akin na, I don't like you. Yun po. Thank you po. Ako rin po, parang wala pa po ako siniseduce. Wala pa nag-seduce sa akin, so hindi ko pa na-experience yun. Pero siguro titigil lang ako. Siguro hindi nga ako titigil eh. Pili ko hindi ako titigil. Gagawin ko lahat para oo. Hindi, yun po. Pero pag talagang ayaw na niya, siguro. Yung talaga sinabi, tumigil ka na nga. Yun po. Thank you. Salamat. Thank you po. Thank you po. I think yung pinaka-takeaway natin dun, guys, is that if you must seduce respectfully, di ba? Ay, may paggalang naman. Okay, and set boundaries. Alright, thank you for that question, Mark Magadia. And next up is Jojo Panaligan ng Rider PH Studio. Ay, meron bang linya yung character niyo sa Seducing Great Palma na feel yung sabihin yung time na yun na sa totoo lang gusto niyong sabihin sa isa't isa? I'm territorial. Yun po talaga yung pinaka-feel na feel ko linya ni Drake Palma. Ganun din po kasi ako. Na gusto mong sabihin sa kanya? Gusto ko na sabihin kay Angela. Yeah. Wow, Angela. Ako po, wala po akong maisip ngayon, honestly. Pero, I think it would be, my favorite line na lang po siguro di, solo never, which means only you. Kasi my only choice would be you. Yan po. Thank you po. Thank you po. Thank you. Last question ko. Meron ba, syempre nung binabasa niyo yung script, iniintindi niya yung character niyo, no? Diba? Pero syempre nung ginampanan niyo na mas lumalim yung understanding niyo, meron ba sa character niyo nakatangian na you wish you have para mas maging okay kayo na tao? For me, ang
Ang gusto ko po kay Alice, yung pagiging headstrong niya. Once her mind is set on something, on a goal, and if it's for the people that she loves, gagawin at gagawin niya po talaga. Kahit pa mahirapan siya at marami mga pagsubok na dumaan sa goal na yun. And in life, gusto ko rin po maging ganon. Maging kasing tibay niya, kasing lakas niya, na kahit sobrang nasasaktan niya siya, ipinaglalaban pa rin. Ako po yung pagiging matalino ni Drake Palma talaga. Sobrang talino po kasi ni Drake Palma. Yun po yung gusto kong makuha kay Drake. Yan. Salamat. Thank you. Salamat po. Thank you po. That was Jojo Banaligan ng Rider PH Studios. Up next, Erwin Ogawa ng Anong Ganap. Hello guys! Okay, you said earlier na ibang level na yung chemistry niya, right? You said earlier na ibang level na yung chemistry niyo. Yes. So ano yung mga naging ano niyo, mga bagay-bagay na similarities niyo na nag-check kayo? Ano yung mga bagay-bagay na? Siguro yung magkamukha tayo. Sobrang dami po namin similarities na bago-bago lang po namin na-discover. Kasi ngayon, talagang dahil lang sa Seducing Drake Palma kaya kami naging close. Isa na siguro dun yung yung kulitan namin dalawa. Talagang kahit ano pang kulitan niya, nagkakasundo kami lagi. Yan, very good. Ikaw ba? Sa mga likes, mga gustong mga bagay-bagay, yung mga ganun ba? Pagkain, movies, music, yung mga ganun ba? Wala po eh. Mga Similarities. similarities sa likes namin. Magkaiba po yung taste namin. Kunyari lang po sa music. Magkaiba po. Game yung music mo. Anong music? Anong music niya? Gang. Madalang sa kanila Pero pinapakinggan na ni Jelly yung kasi wala siyang choice pag sa taping, hindi ko marinig. Nakakatawa naman siya. Pero opposite sa trap naman daw, di ba? Oo. Opposite sa trap. Importante. Totoo ba opposite sa trap? Totoo naman. Cute. And my last question na, sa early success yun sa showbiz, ano yung mga bagay na natutunan niyo so far? Hanggang ngayon po, tinatak ko talaga ito sa ulo ko na bawal lumaki yung ulo mo. Dapat lahat ng tingin mo sa tao, pantay-pantay kayo. Totoo lang. Dapat, yun po talaga yung pinaka natutunan ko. Tsaka yung wag na wag kang malilate. Kasi importante yung oras ng bawal isa. Yun po talaga. Ako same din po. Yun din po yung lagi po nire-remind sa akin ng family ko na huwag po lalaki yung ulo ko and I should always remember to look back. Parang bamboo po. Yung kahit yung kahit tumatakad ka na, lagi ka pa rin babalik sa pinanggalingan mo, yuyuko ka pa rin. Very well said. Thank you guys. See you around. Thank you. Salamat po. Thank you po, Erwin Ogawa ng Anong Ganap. Right now, si Alan Policarpio ng Inquirer. Natin naman